pagtatagumpay po ng isang local government unit, ng isang probinsya, ay ang maayos po na samahan ng ating mga leader at ng ating mga mamamayan. Agapay, siya ang koko. Kalingat agapay, Karen agapay. Let's go, go, go. So, Gov, magandang gabi at kami ay inyong muling napaunlakan. Mag-proceed tayo straight sa mga questions, Gov. Magandang gabi. Magandang gabi po. Gov, gusto naming malaman, when did you first realize that you really wanted to enter politics? Actually, hindi ko naman alam na may hilig ako sa politics. Pero way back in high school, tsaka elementary, nagiging presidente na ako ng class namin, nagiging presidente na ako ng buong first year, buong second year. Yung overall, lagi akong officer. Siguro there was a time also, nung 10 years old ako, sumama ako sa Christmas party ng sa father ko. Then there was this lady, lawyer din siya, nangangamay siya, and kinamayan din niya ako. So I asked my dad, sino yun? And sabi niya, city councilor daw, lawyer din daw. So at the back of my mind, siguro, meron palang ganun. May politiko pala na may lawyer din. Yun siguro yung step by step na realization na may politika pala. Balikan ko, Gov, for recalling a moment na talagang na-inspire kayo to enter politics. Ngayon, Gov, nung nagsaserve na po kayo sa public, no, kailan niyo po naramdaman na talagang importante ang compassion sa governance? Nung SK ako, hindi pa masyado kasi more on sa sports, sa beautification ng barangay namin. Although, meron din na importante na to build camaraderie sa mga youth sa barangay namin. And sa federation level, maganda din yung may interaction, hindi lang sa barangay mo, kundi yung sa mga youth sa iba-ibang barangay sa San Pablo City. But the realization hit me when I was city councilor na ng San Pablo City, and I was doing my free legal assistance sa mga kababayan ko. Mostly, yung mga wala pang birth certificates or may problema sa birth certificates nila. There was this one family na tawid ilog pa yung kanilang bahay. And imagine, buong pamilya niya nagpa-late registration sa akin. Then lumapit si tatay at tinatanong sa akin, ano daw ibig sabihin ng affidavit na pipirmahan niya or didiitan niya ng thumb mark niya. So ganun ka, sabi ko, ito yung mga tao na masarap tulungan na wala namang hinihinging kapalit. So imagine, buong 8 sa pamilya na i-register natin, nagkaroon ng birth certificate. So doon talaga, Gov, na buo yung pagmamahal mo, other than I think sa serbisyo, but also doon sa mga taong pinagsisilbihan nyo. Yes, realization na may mga tao talaga na kailangan ng tulong. Gov, that help na coming from you, yung tulong po na naibibigay nyo, no? Kasi sa politika parang male-dominated talaga. So what do you think, Doc? What was the biggest challenge that you faced being a female leader? Siguro dahil babae ako, hindi sanay yung marami na may babae sa politika. But then, kung ipapakita mo yung compassionate side mo, kagaya ng sa mga lalaki, hindi ko naman sinasabi kasi na ang delineation sa politics is babae or lalaki. I think it's more on yung credibility mo at yung kaya mong gawin sa iyong mga kababayan. Ang ganda nun, Gov, sorry. Yung delineation is really not about gender. So parang hindi naman ganun dapat nagfo-focus ang mga tao na, ay, babae kasi yan, or dito ako sa lalaki, yung mga ganung konsepto po. So, given dun sa concept na yun, ano po sa tingin nyo ang misconception sa mga women in politics? Misconception, mas emotional daw ang babae, mas talkative, or mas nang-aaway. Yun yung kalimitang stereotyping pagdating sa babae. And acceptedly, syempre, ang babae is more on sa bahay or pantulong sa hanap buhay. But then, sabi ko nga sa'yo,
times are changing and evolving. So, yung pagtanggap sa kababaihan bilang mga public servants ay unti-unti nang nare-realize sa atin. Mm-mm. Napakagandang vision, Gov. Nabasa ko, Gov, that you are a commissioned officer of the Philippine Army. Can you share how this experience helped you naman leading? Aside from public service, yung being a reserve officer, ito naman yung nag-open sa akin ng realization na kailangan mo talaga na mahalin din ang iyong bayan. Kasi kahit pa maganda yung ginagawa mo as a public servant, there are times na pag dumating talaga yung kalamidad, wala na tong taga dun ka, taga rito ka, pare-pareho tayong tinamaan ng kalamidad. And of course, kapag wag naman sanang mangyari, magkaroon ng pagpasok, intervention ng ibang bansa sa ating bansa, mas maganda na doon ka sa front line para ayusin or makipaglaban doon sa mga pumasok na ibang lahi. Mm-mm. Related doon, Gov, no, sa mga developing, kasi parang sa Army talagang developing the discipline. Meron din, Gov, yung nag-work kayo with the Girl Scouts of the Philippines. What do you think, Gov, naman would be the leadership skills ang dapat meron sa isang batang babae naman para ma-develop din nila yung mga leadership skills na meron kayo ngayon? Actually, I'm the council president now of the Laguna Council ng Girl Scouts, and I have been a Girl Scout since Twinkler. So since nasa kinder ako or nursery level hanggang sa ngayon. So for the longest time, lagi akong nasa Girl Scouts. And I would like to inform ng mga tao yung misconception na ang Girl Scouts ay pang girly-girly type lang. In Girl Scouting kasi, it develops the young adult as a whole. So yung discipline, may mga challenges kami that teaches you discipline, resourcefulness, and of course, acceptance ko ano lang yung meron ka. So it's an overall development of the young girl. And pwede niya itong dalhin hanggang sa pagtanda niya. Mm-mm. Gov, if you can relate, di ba, ito po yung mga bagay na importante or nakita nyong skills na pwedeng ma-develop sa mga young girls as well. Ito po ay madadala din. Kunyari sila din ay maging leaders ng ating bayan or ng city din. Ano po ang sa tingin yung representation ng mga women sa leadership roles? Paano po natin kaya masasabi gaano siya ka-importante? Very important. Kasi for one, kapag ka-disciplined ka, you can also apply it to other aspects of your life. Pag resourceful ka, matututo ka rin maging kontento kung ano yung meron ka. So kung wala nung bagay na yon na kailangan mo, kailangan kang humanap ng alternative para magawa mo yung dapat gawin. No? And of course, sabi ko nga sa'yo, yung being happy just the way you are. Gov, sa tingin mo, critical din kaya ang pagiging babae sa government? Siguro may advantage din ang pagiging babae. Kasi innate sa mga babae yung makananay sa bahay. So, yung feminine touch para sa ating community, sa society natin is nai-enhance. So, just like nung naging presidente ako ng League of Vice Governors of the Philippines, nagkaroon ngayon ng gender equality pagdating sa mga programs, sa mga seminars namin. So, natackle din yung mga bagay na dati hindi natatackle. Gov, na pag-usapan natin kanina, nag-start po kayong pumasok sa serbisyo pampubliko ay 18 years old. Gov, sa buong serbisyo na nabigay nyo po, if you can share with us yung specific project or law na na-champion nyo po, na very proud po kayo. Nung city councilor ako, wala pang batas tungkol dun sa protection of children. So, sa San Pablo City, nung city councilor ako, ito yung first na children's code ng city namin. Na noong ako naman ay naging board member, wala pa rin ang probinsya. So, since nagawa ko na siya sa city that time, ginawa ko rin siya sa probinsya. Ano po ang tawag doon sa ulit? Yung
Children's Code. Oo. So, Ng lalawigan ng napaka-importante na idala po ninyo, Gov, sa higher level. Napaka-inspiring nung ganong action, and I believe magandang inspiration din pag may mga leaders din tayo ng mga bata pa. You can bring it hanggang sa pagtanda as well. Kung may idea po, ano. Actually, yun yung pinakagusto ko yung gumawa ng batas, mag-craft ng batas, na ako mismo yung nag-research at wala pa sa atin. So just like nung 2008 na board member ako, that was the time na kapapasa lang nung senior citizen law. So wala pa siyang implementing rules sa buong Pilipinas. So I spearheaded the Senior Citizens Ordinance of Laguna during the time na hindi pa alam ng mga tao na may mga benefits ang mga senior citizens. So since na-approve yung batas na idinraft ko at inaprubahan naman sa Sangguniang Panlalawigan, that was the only time na ni-recognize yung mga benefits ng senior citizens sa Laguna. So saka lang nagkaroon ng pila sa butika, saka lang nagkaroon ng priority lane ang mga seniors sa mga iba't ibang establishments. Ang ganda nung initiative na yun, Gov. Ito ay para sa inyong city and then nadala nyo. Relate din natin siya, Gov, no, dun sa mga initiatives na na-introduce nyo sa Girl Scout of the Philippines. Sa Girl Scouts, ano naman po yung mga initiatives na na-lead nyo din, similar to that concept, na alam nyong nag-empower din ng mga kabataang babae? Actually, it's a continuing project ng Girl Scouts. Marami nang lumipas na dumaan ng mga presidente, ng mga council natin. Nag-start ako sa San Pablo City Council, then ngayon sa Laguna Council. Merong sariling programa ang Girl Scouts na itinutuloy ng mga nagiging presidente nito. So, napataon lang na napatapat ako sa Silver Anniversary or Silver Jubilee anniversary ng Girl Scouts ng Laguna Council. So, napakaganda ng opportunity na dumating sa amin. So, yung celebration ng anniversary, nagkaroon kami ng Miss Jubilee. So, nagkaroon tayo ng mga contest sa mga young girls and nagkaroon din tayo first sa buong Pilipinas sa atin ni-launch yung The Cookie Promise, yung Girl Scout Cookies. And meron pa kaming isang upcoming event ngayong March, which is the culmination of the Silver Anniversary. So, dito, Gov, sa involvement nyo, no, sa Girl Scouts, you consider yourself as well as a mentor here. So, doon po sa pagiging mentor nyo, how do you shape naman po young women na nag-aspire din maging leader na katulad ninyo? Actually, sa Girl Scout, meron tayong tinatawag na Chief Girl Scout Medal Scheme. So, this is a program of the Girl Scouts na hinahayaan yung mga young girls natin to build a project sa specific community na sa pamamagitan ng resourcefulness niya, ng discipline niya, at yung charm niya na i-collaborate lahat ng mga tao dun sa community, matapos niya at makompleto niya yung project. So, it's one way of developing the interpersonal skills ng young girls natin. And that is important when you come into public service. Pwede pa ba ako dyan, Gov? Hindi na ako young girl, sunod na saya. Pwede ka sa adult. Gov, napakalaking bagay kasi na ma-mentor natin sa bata pa lang po, ano po yung mga lessons na nakuha nyo din dun sa Girl Scouts na sa tingin nyo ay very valuable? Hindi lang sa babaeng leader, but sa buong, sa future leaders. The discipline, again, the resourcefulness na sinasabi ko, dahil sa politics naman kasi hindi lahat nandyan. Maraming challenge, maraming kailangang gawin sa community. So kung ito lang ang hawak mo, ito lang ang kaya mo, paano mo gagawin yung project na yon? So resourcefulness. Pagdating din sa vision, ano yung gusto mong end goal para marating yon? So being a young girl o yung Girl Scouts natin, it teaches you also yung acceptance kung ano lang yung meron ka and to do your best. Gov, if magbibigay po kayo ng isang advice
sa mga batang leaders? Ano po yung gusto niyo pong, or ano pa ang pwede niyo mabigay na advice sa kanila? Actually, especially yung sa Girl Scouts natin, ang sinasabi ko lang is you just enjoy what you're doing. You finish your studies, make the most of it. Yung training na binibigay sa'yo. Never stop learning. Magandang inspiration and reminder, Gov, no? Doon sa never stop learning, nafe-feel ko yung pagbigay nyo ng advice is really related sa pag-nurture and love nyo po talaga sa mga kabataan at lalo sa kabataan at yung mga nagiging Actually, leader. hindi lang naman sa kabataan, pati yung sa mga kaedad ko. Correct po. Ako hanggang ngayon, I never stop learning. Mhm. Kahit yung mga little things na yung tungkol sa ganito, o hindi ko alam yan gusto kong aralin yan, kung paano, how does it work. Ganun. Mm-mm. So, never stop learning is very important. Parang reminder parati po yan, Gov, ng ating mga magulang. Meron po kayong title na tinatawag sa inyo, Nanay ng Laguna. What does this title mean to you and how do you plan on living up to the title in the future? Actually, Nanay ng Laguna is siguro title lang. Although kahit wala naman akong pamilya, wala akong asawa, wala akong anak, literal na naging nanay ako ng Laguna kasi tagapag-alaga, tagapag-ayos ng mga bagay na may gusot, kaagapay ng tatay, kung sino man, yung tatay natin, kaagapay ng lipunan. Just like yung nanay na sa bahay natin na nabubuo ang pamilya dahil kay nanay. Mm-mm. Ang ilaw ng tahanan. Oo. Ano po, Gov? So, doon tayo sa pagiging ilaw ng tahanan. Gov, ano ang sobrang busy nyo. I think ang dami nyong nai-introduce na mga policies, na mga reforms as well sa inyong, sa Laguna lalo. Gov, how do you spend naman your free time kapag hindi ka nagtatrabaho? I'd rather go home and matulog. Mga ilang oras na rin, Gov, ang naitutulog mo. Kasi ang busy nyo, uuwi kayo gabi na. Tapos gigising ka ulit ng maaga. Ang pahinga nyo po ba ay sapat? Pag regular days, kusa na akong nagigising after 4 hours of sleep. Pero pag yung rest day ko, na talagang sinabi ko, ngayong araw na to magre-rest ako or else sigurado lalagnatin ako kinabukasan. So magre-rest ako. Okay na yung mga 8 hours of sleep. Mm-mm. Gov, what role does your family play in your journey as a public servant? Malaking ginampanan ng parents ko sa akin kasi sila yung nag-guide sa akin. Siguro, I am lucky na I grew up in a family na who encourages what you do best. Kasi sa family namin, ako bilang lawyer, yung kapatid ko bilang doctor, pareho kaming nakatapos ng pag-aaral kasi scholars kami. So, ang rule ng parents ko is, ako, being lawyer, sabi ng mother ko, hindi ko masyadong tinitingnan yung matalino ang anak ko, pero more on sana magamit mo yung talino mo sa pagtulong sa kapwa. Ganon din sa brother ko. Although he's a top-notcher, nung nag-take siya ng medical board, ang sabi ng mom ko, hindi niya tinitingnan yung award niya, kung hindi more on sana makagaling siya ng mga kababayan natin. Mm-mm. Gov, what inspires you to continue doing your public service? Yung mga tao na natutulungan ko na hindi nahingi ng kapalit. Ano po ang nakaka-pressure naman na ginagawa ninyo sa inyong trabaho ngayon? Pero how do you overcome that pressure? Actually, sa politics kasi, gumawa ka ng isang bagay, may matutuwa at merong maaasar sa'yo. Hindi mawawala yon. Accept mo na yung fact na yon na may matutuwa, may magagalit. Siyempre, matutuwa yung mga supporters mo, may magagalit yung hindi naman supporters mo. Pag naman nagkamali ka, matutuwa naman yung mga galit sa'yo. Siyempre, magagalit naman yung mga supporters mo. So, either way, gawin mo na lang kung ano yung sa tingin mo na mas makakabuti. Yes, Gov, maganda yun. At least yung kindness, talagang very nanay. Very, yung pagkababae na, yung compassion talagang lumalabas po sa serbisyong binibigay ninyo, Gov. Gov, what are some personal values that guide your decisions?
For one, being a lawyer, syempre kung ano yung naaayon sa batas. Number two, kung wala naman nag apply sa batas, kung ano yung mas makabubuti sa nakararami. Number three, kung it doesn't apply also, kung alin yung less damage na decision, yun ang pinipili ko. Pero syempre, before I make a decision, hindi ako agad-agad nagde-decide. So, I let it slide muna for a while, then babalikan ko siya after a few minutes or after one day para mas fresh yung isip ko. Gov, if you will give a message to young girls naman muna tayo, what message would that be? Never stop dreaming, prepare yourself, and let yourself explore. How about, Gov, a message to everyone naman? What's your message to people in Laguna? Para po sa aking mga kapwa Lagunenyo, ang pagpapatakbo po ng isang local government unit ay hindi lang nakasalalay po sa ating mga public servants. Ang mga public servants lang po ang taga-guide ng mga polisiya para po sa atin sa lahat. Kailangan din ho natin, syempre, ang tulong ng ating mga mamamayan. Kaya ang ikatatagumpay po ng isang local government unit, ng isang probinsya, kagaya po ng lalawigan ng Laguna, ay ang maayos po na samahan ng ating mga leader at ng ating mga mamamayan. And we would like to encourage all our listeners to join the discussion, submit your questions, share your thoughts, and post your questions or comments in our social media. And please keep on subscribing and following and check out the next episode for Discurso on Air.